everyone! Magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa ating channel. And yes, pareho po ang suot ko yesterday and today because pareho lang naman ang kwento. Part 2 nga lang at finale lamang ang kwentong ito. O diba? Kahapon sa kwento ni Anna or Anne o kung ano pa man ang gusto niyang itawag natin sa kanya. Anyways, bago tayo dumako dun sa ating kwento, nais ko munang mag-thank you sa lahat ng ating mga suking subscribers at talaga yung mga suking nakikinig sa atin araw-araw. Maraming salamat po dahil nandyan po kayo palagi at hindi kami iniiwan at lagi kaming sinusuportahan. It means a lot to us, so thank you so much. Hi kay Abigail Tenorio, kay Virgil Lopez, maraming salamat. Liza Teves, ayun, palagi daw po silang nakaabang sa Dubai. Always daw nakikinig sa atin. Maraming salamat. Raisa. Vince Lumigid, thank you so much. Oo. Hello kay Mary Ann Tutor from Taiwan. Maraming salamat sa pakikinig. Hi din kay Tuan Hin Tuan. Oo. Hello rin kay Merly Labong, Aksa Heliana. Maraming salamat. Hi din kay Julieta Stralubio, maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Hi din kay Elizabeth Lagunday, Julian Ramilo, Margie Flores, Marilu Del Monte, hello sa iyo. Hi naman kay Maureen Mau, maraming salamat sa pakikinig. Hi din kay Judith McGovern, thank you so much. Hello din po kay Ronnie Guillermo na laging nakikinig sa atin. Jen Mendoza, Marichet Serviano, maraming salamat. Mary Chris Caro, Gail Easy, thank you so much. Dolores Dawal at sa lahat po ng nakikinig sa atin, maraming salamat. Gisabel Cometa and Sheila Alday, thank you po sa inyong oras sa pakikinig sa atin. Maraming thank you po. Hindi na natin patatagalin dahil alam kong excited na kayo sa pagtatapos ng kwento ni Anne dito lamang sa Dear Mama Mia. Umiyak ako nung mga panahon na yon. Iyak, dala ng inis. Inis dahil dun kay Ma'am Vina at inis din dahil dun sa babaeng kakaalis lang na kalampungan ni Sir Jazz kanina. Pero inayos ko ang sarili ko, pinahid ko ang mga luha ko at nagpatuloy ako sa trabaho ko. Mula pang isang oras ay lumabas na rin si Engineer Mike mula sa opisina ni Sir Jazz. Tinawag ako ni Sir Jazz at pinapasok niya agad ako sa office. Nagliligpit ako nung mga panahon na yon ng mga tasang kanilang pinagkapihan. Ana, alam kong natatakot ka sa lindol, sabi ni Sir. Hindi naman masyado, Sir. Nagulat lang talaga ako. Sagot ko naman. How about kung sa ground na lang kaya tayo? At first ay hindi ko agad na gets kung ano ang ibig niyang sabihin. Po, ano pong sa ground, sir? Tanong ko. What I mean is, transfer tayo dun sa ground. Dun tayo para mapanatag yung kalooban mo para hindi ka na masyadong nagugulat. Naku, wag na lang, sir. Okay lang naman ako dito and besides, nakakahiya naman po sa taga-marketing department, sagot ko. But yes, Mama Mia, nung time na yon bago mag-pandemic ay lagi po talagang lumilindol dun sa lugar namin. And the trauma is real. And the trauma is legit talaga, Mama Mia. Kaya nga paminsan-minsan kahit wala namang lindol, pakiramdam ko ay umuuga-uga pa rin yung building namin. That time maybe ay nasa in denial stage pa lang ako. Ang totoo niyan ay natutuwa at nasisihan naman ako sa mga little kind gestures ni Sir Jazz sa akin. I mean, hindi naman po ako pinanganak kahapon at hindi rin naman ako manhid. Kaya napapansin ko rin naman na there's something going on between us. Napapansin ko rin naman na talagang extra ang pagmamahal at pag-aalaga ni Sir Jazz sa akin. Kaya ayon, lumipat kami ng ground floor ni Sir, while the other department, sila po ang pumalit sa amin dun sa 4th floor. Okay lang naman din sa kanila dahil nagagandahan naman sila sa view, lalo pat yung building namin ay malapit naman po sa dagat. Kapag hapon, kapag sunset ay napakaganda naman talaga ng view doon.
After a month mula nung nagpalit kami ng floor, ay lumakas ng lumakas yung pandemic at nakapasok na rin sa bansa yung COVID-19. Hanggang sa nagkaroon na rin ng mga lockdown yung iba't ibang lugar at meron na ring mga nilalagay na mga checkpoints sa point of entry at exit ng bawat syudad at probinsya. Hindi ka na basta-bastang nakakapasok o nakakalabas sa isang lugar. Kaya yun, Mama Mia, ay nakiusap ako kay Sir Jazz na kung pwedeng umabsent ako dahil uuwi muna ako dun sa probinsya namin at kukunin ko ang parents ko. Para dito na lang din sila sa city since that time ay kusina na lang po ang kulang ng pinapatayo naming bahay na magkakapatid para sa aming mga magulang. Sir, aabsent sana ako ng 2 araw kasi uuwi ako sa probinsya. Paalam ko sa kanya. Magbabas ka lang? Tanong ni Sir. Oo po. Kukunin ko po sina Mama dun sa probinsya namin para dito na rin sila tumira sa syudad. Mabuti kasi dito, Sir May access sa mga medicals kung ano't ano man. Mama Mia, napapansin ko nung mga panahon na yon na parang kakaiba ang aura ni Sir Jazz. I mean, nanlalaki ang mga eye bags niya tapos yung kanyang office ay nangangamoy white flower na. Sir, okay ka lang ba? Tanong ko. Oo, masakit lang yung ulo ko pero kaya naman. Sagot niya. Tawagan ko na ba po si Doc? Tanong ko ulit. Wag na, Ana. Ako na lang ang pupunta dun sa clinic niya after this. After sa kanyang ginagawa, which is quotation yun ng mga items na ino-order ni Engineer Mike. Gusto mo pong samahan kita, sir? Tanong ko. No, it's fine. I can manage. Masakit lang naman ang ulo ko. Sagot niya. And yes, the next day, Mama Mia, ay pumunta siya agad ng clinic for check-up. Inantay ko siyang magbalik sa office dahil i-endorse ko sa kanya lahat ng reports. Syempre pati na rin yung mga client orders since 2 days din akong mawawala. Pagpasok ni Sir sa office ay naka-all smile na lang siya at fresh na rin siyang tignan. Halatang halata na bumabalik na yung karisma niya. And yes, bukod sa pagiging gwapo ay naturally charming din naman talaga si Sir Jazz. By the way, humingiti pa rin ako habang tinatype ko ito at naaalala ko ang kanyang mga ngiti. Good afternoon, sir. Bati ko. Good at hindi ka pa nakaalis, Ann. Halika muna dito sa loob. Kinuha ko yung mga folders ko kung saan nakalagay yung mga i-endorso ko sa kanyang mga trabaho. But pagpasok ko pa lang sa office niya, Mama Mia, ay agad-agad na siyang nagsalita. Oh, yan na ba yung mga trabahong iiwan mo? Give that to marketing, Ana. Sila ang gagawa niyan. Nagulat ako nun, Mama Mia. Maybe mag-out of town din si Sir? Baka yun ang advice ng doctor niya sa kanya. Nasa isip ko noon. Okay po. May lakad po ba kayo, Sir? Tanong ko. Then he smiled at talagang nagugulat ako kapag ngumingiti siya ng ganun kasi pakiramdam ko ay parang may something talaga na ikinakakaba ko. Yes, I'm going with you. Sagot niya. Hala, sure ba siya? Tanong ng isip ko. Ano sir? Wag na lang po sir, sagot ko naman. At bakit naman hindi? Mas okay nga yun may service ka. Para naman hindi hassle sa'yo yung mga checkpoints. And I need to also unwind. Yun ang sabi sa akin ng doktor ko. Medyo nagulat pa ako noon at lalaki ang mga mata ko sa sagot niya, Mama Mia. Boss ko siya kaya lahat ng sinasabi niya ay parang utos sa pandinig ko. Kasi po sir, hindi po ako nakapagpaalam kina Mama at Papa It's okay. Tumawag na ako kanina kay Manong. Sabi niya referring to my papa. Yun kasi ang tawag niya sa papa ko, Manong. Okay. Okay lang po ba sa kanila? Tanong ko naman. Okay lang daw. Actually, sabi nga ng mama mo ay magkakatay raw sila ng 2 manok. Yung isa pang adobo, yung isa naman pang tinola. Sagot niya with a wide smile pa sa kanyang mukha. Okay sir, uuwi ka rin ba agad? Hindi,
Doon ako matutulog sa inyo. Mama Mia, naisip ko agad na nakakahiya naman. Hindi naman kagandahan yung bahay namin sa probinsya. Wala kaming aircon although malamig din naman doon pero alam kong malamok at syempre wala po kaming napakalambot na kama. And besides, kailangan nyo ng service pabalik lalo't may dala kayong mga gamit para hindi na rin kayo mahirapan sa pagpasok dito pabalik sa syudad. Sabi pa niya. Okay po sir. If ever naman po na hindi nyo type na matulog dun sa bahay namin, may malapit naman po na hotel doon. Baka open sila. Pwede ka dun magstay. No. Dun ako sa bahay ninyo. Gusto kong maranasan ang provincial life, Ana. Bakit ayaw mo ba? Tanong niya sa akin. Mama Mia, hindi naman ako makahindi sa kanya pero nahihiya talaga ako. Kaya tumango na lang ako. It was past 2 p.m. nung bumiyahe na kami pauwi sa probinsya namin. Medyo nailang ako dahil hindi talaga ako sanay na may kasama po akong umuuwi ng probinsya. At isa pa, amo ko pa talaga Mama Mia. Tanong siya ng tanong sa akin tungkol sa buhay probinsya namin. And yes, mabuti na lang talaga at nandoon si Sir. At meron kaming sariling sasakyan dahil mas lalo pong naghigpit ang bawat checkpoint ng mga boundaries na nadadaanan namin. Good thing at meron rin kaming quarantine pass ni Sir nung mga panahon na yon. Pagdating namin ng bahay ay mga 9 p.m. na po dahil sobrang traffic din talaga sa bawat checkpoint at inisa-isa talaga ng mga pulis na naka-assign doon ang dumadaan. Nagulat na lang ako Mama Mia nung biglang nagmano si Sir Jazz sa mama at papa ko. Medyo nailang pa nga ang mga magulang ko pero sabi ni Sir ay hindi daw namin dapat siya ituring na amo that time but a friend. A family friend to be exact. Wala din daw naman kami sa trabaho. We had our late dinner at grabe talaga ang pag-e-enjoy ni Sir dun sa sabaw ng tinolang manok. And what made me even surprised, tinanong niya ang papa ko kung pwede raw bang tito na lang at tita ang itatawag niya sa mga magulang ko. Siyempre, umoo din agad ang mga magulang ko nung kanyang request. Tito, napakasarap talaga nitong tinola niyo, sabi ni Sir Jazz. Yung tita mo ang nagluto niyan. Napakagaling talagang magluto ng asawa ko, sir. Sagot naman ni Papa. Huwag niyo na sana akong tawaging sir. Jazz na lang po, lalo't wala naman tayo sa trabaho. Nagkatinginan pa kaming tatlo ng mga magulang ko dun sa sinabi niya. Okay, sige Jazz, sabi naman ng mama ko. Honestly, that time, nakaramdam po ako ng kaligayahan na nakikita ko ang boss ko getting along with my parents. And Mama Mia, it made me fall even deeper to him. Yes, tinapos ko na po ang pagiging in denial queen ko. Inamin ko na rin po sa sarili ko noon na nahuhulog na talaga ako sa boss ko. Kukunin ko sana yung pakpak since sa manok po, pakpak at atay po ang mga favorite parts ko. Pero naunahan ako ni Sir Jazz. And Mama Mia, dun sa tinola, 2 pakpak po yung kinuha niya. Inubos niya po pati rin yung atay dun sa tinola. And now sa adobo, kinuha rin niya ulit yung mga pakpak. No way, hindi ako papayag. Sir Jazz, sorry po, pero akin na sana yung 2 pakpak ng adobo. Total, ikaw naman yung kumain ng 2 pakpak kanina ng tinola. Sabi ko. Gumiti siya sa akin pagkatapos ay inilipat sa aking plato ang 2 pakpak ng adobong manok. Okay Ana, no problem. Pagkatapos nun ay parang may hinahanap pa siya sa mangkok. At kinuha nga niya ang atay Mama Mia. Biglang sumigaw noon ang kaluluwa ko sa kaloob-looban ko. Sir, akin na lang din yung atay kasi yung kanina sa tinola ikaw naman ang kumain ng atay doon. Pero this time Mama Mia ay tinignan lamang niya ako. Halata sa mukha niya na hindi niya gusto ang request ko na yon.
Nakatitig lamang ako noon sa pinagpapawisan niyang mukha. Yes, pinagpapawisan siya kahit napakalamig naman doon sa bukid namin. Kasi nga malamig talaga lalo na kung gabi. Ilang saglit pa ay parang labag sa loob niyang inilagay ang atay sa plato ko. Gusto mo rin pala ng pakpak at atay ng manok, Jazz? Tanong naman ng mama ko. Opo tita, yan ang mga pinakapaborito kong parte ng manok. Sagot naman niya. Ana, ibigay mo kay Jazz yung isang pakpak. Mando naman sa akin ng papa ko. Ako naman ay walang nagawa kundi binalik sa plato niya ang isang pakpak ng manok kahit na mabigat yun sa kalooban ko, Mama Mia. Anong magagawa ko? Siya yung amo. Pagbaliktarin man ang mundo, sila pa rin ang pamilya niyang dahilan kung bakit meron kaming mga alagang manok at kung bakit nakakakain kami ng ganon. After ng aming hapunan ay nagkape din si Sir Jazz sa labas kasama sina mama at papa. Silang tatlo ang magkasama doon at nagkukwentuhan samantalang ako naman ang naghugas ng mga platong pinagkainan. Tapos nag-iigib pa talaga ako ng tubig dun sa may bomba sa may likuran namin. Kaya hindi ko na alam kung anong pinag-uusapan nila kasi bukod sa malayo ay naging busy rin talaga ako noon sa ginagawa ko. Finally nakatikim na rin ng kapeng tiban si Sir. Since yun lang naman talaga ang available na kape dun sa amin. If hindi niyo po alam yun po yung mais na niluluto sa kawa na walang mantika. At kapag naging itim na ito, tsaka ito dinudurog-durog para maging pinong-pino at yun na yung kape sa amin. Nilalagyan yon ng brown sugar at tinitimpla sa hindi babasaging mangkok. Paglabas ko, Mama Mia, ay si Sir Jazz na lang po ang mag-isang nakaupo dun sa upuan na gawa sa pinutol na puno ng kahoy. Naka-jacket siya nung mga panahon na yon. See? Told you. Malamig talaga dito sa amin lalo na't past 10 p.m. na nung mga panahon na yon. Sir, baka hindi ka makakatulog niyan ha, sabi ko. Nasanay na ako dito, Ann. When I was in Australia, kape lang talaga ang kakampi ko, sagot niya. Masarap yung kape namin dito, sir, no? Tanong ko. Humigop siya pagkatapos ay tinignan niya ako tsaka siya sumagot. Masarap din. Masarap yung panahon, masarap yung mais, masarap yung manok, at mainit ang pagtanggap sa akin ng mga magulang mo. Napakasarap pang mabuhay. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay medyo kinabahan ako ng konti. Bakit napakasarap pang mabuhay? Bakit sir, mamamatay ka na ba? Wag muna sir, oy. Malapit na naming matapos yung bahay para sa mga magulang ko. Then, ngumiti siya sa sinabi ko. Am I cruel to you, Anna? Tanong niya. Siguro panahon na. Oras na para ako naman ang maglabas ng mga pagkainis ko sa kanya. Kaya sumagot ako. Hindi naman masyado, sir. Ano lang, strikto ka lang talaga. Pagtrabaho-trabaho. Tapos lagi mo akong kinokorekt kahit na napakaliit lang naman ng mga pagkakamali ko. Lumingon si Sir Jazz sa loob ng bahay. Lumingon din ako at nakita kong sina mama ay nagliligpit na ng ilang mga gamit na dadalhin namin pabalik sa city. Ginagawa ko yun kasi gusto kong mag-matured ka, sagot niya. Hala, immature ba ako? Tanong ko noon sa isip ko. Well, sa bagay, sa edad niya nung 32, ay masasabi at makikita mo na talagang napaka-mature naman talaga ni Sir Jazz. He can handle things well, tulad na lang ng kanilang negosyo. At yung pagiging babaero niya, katakot-takot at napakahirap na time management kaya yun. Yun ang nasa isip ko noon. Hindi lang talaga ako sanay na makipaghalubilo sa mga tao, sir. Mostly sa inyo na mga amo namin. Then humigop siya ulit ng kape at umubo pa talaga, Mama Mia. By the way,
Ano yung sinabi mo kanina na malapit nyo nang matapos ang bahay ng parents nyo? Kaya hindi muna dapat ako mamatay? Tanong niya. Pero Mama Mia, napakahirap naman talagang pigilan ng tunay na nararamdaman. Lalo pat halos araw-araw mo siyang nakikita at nakakasama. Sa bawat araw na nakikita at nakakasama ko siya, ay mas lalo pong lumalalim ang nararamdaman ko sa kanya. Na kung minsan nga, Mama Mia, ay hindi ko na maipaliwanag pa. Kahit pa nga mainitin ang ulo niya, kahit pa nga stricto siya, pero pakiramdam ko, pagmamahal, pag-ibig na ang nararamdaman ko sa kanya. Luckily, Mama Mia, ay hindi naman po ako nahihirapang mag-express ng feelings ko. I am also a very expressive person. Oo, kasi baka may gusto kang sabihin sa akin eh. Sagot ko naman sa kanya at nung nagkatinginan kami ay ngumiti siya ng malapad na malapad. And then there, nakita ko yung tattoo niya sa kanyang braso dahil nag-aayos siya noon ng kanyang jacket. Hala sir, may tattoo ka pala? Tanong ko. Eto ba? Pinakita niya sa akin yung tattoo niya. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng tattoo yun pero nagagandahan ako. Oo po. Masakit ba yan? Tanong ko. Matagal na to. College pa ako nito. Sagot niya. Ano namang ibig sabihin yan, sir? Tanong ko. Time is gold. Kaya pala ayaw na ayaw mo at nagagalit ka kapag nalilate kami sa pagpasok sa office. Sagot ko naman. Oo, kasi nga, time is gold, Ana. Lalo na sa atin na nasa business industry. And isa pa, the only time you'll ever had is now. So nakadepende sa'yo kung saan mo gagamitin o sasayangin yung oras mo. Kung gagamitin mo ba para sa mga productive na mga bagay o sasayangin mo lang at wawaldasin ito sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Mama Mia, habang nagsasalita siya ng gano'n ay medyo napapaisip ako sa mga malalalim niyang words of wisdom. Oo nga po, time is gold but patience is a virtue. Sagot ko naman at lalo pang lumapad ang kanyang ngiti. That's why I like you, sabi niya. I like you too po. Sagot ko pero hininaan ko lamang ang boses ko at baka marinig ako ng mama at papa ko. Pero narinig niya ang sinabi ko, Mama Mia, at lalo pang lumapad ang kanyang mga ngiti. Then, let's make this official. Sagot niya na siyang nagpakaba talaga sa akin. Sa totoo lang, Mama Mia, kapag binabalikan ko ang tagpong ito, I still felt nostalgic. Okay, sagot ko naman but deep inside ay nakaramdam na talaga ako ng sobrang init at kaba at the same time ay nakakaramdam din ako ng sobra-sobrang kasiyahan. Lumingon siya sa loob ng bahay pagkatapos ay hinawakan niyang kamay ko. Ganito pa lang pakiramdam? Ganito pa lang pakiramdam kapag may boyfriend ka na? Parang daig mo pang nakapasok sa dean's lister ng eskwela, sabi ko naman. After that night, in a relationship na kaming dalawa ni Sir Jazz officially. So let's call him Jazz na. Wala nang sir kasi boyfriend ko na siya. Bumalik kami ng city, Mama Mia, at siya naman ay ngiti lang ng ngiti, pati na rin ako. Pagkatapos ay nag-move out na rin ako sa apartment na nirerentahan ko at lumipat na rin ako sa bahay na pinapatayo naming magkakapatid para sa aming mga magulang. Hindi namin itinago ang relasyon naming dalawa ni Jazz. Tapos nakita ko, Mama Mia, kung gaano po siya ka-genuine na tao. Lalong-lalo na nung nagkaroon na talaga ng total lockdown sa syudad namin. Grabe po sila ng kanyang pamilya. Grabe po ang assistance na binibigay ng pamilya nila sa kanilang mga trabahante. Hands-on silang magpapamilya sa kanilang negosyo. If you ask kung okay lang ba sa pamilya ni Jazz ang tungkol sa aming dalawa, the answer is a big yes, Mama Mia.
Okay lang dahil hindi naman po sila mga mata pobre kahit napakayaman nila. Hindi rin po sila mga judgmental. Ang totoo ay napaka down to earth po nilang mga tao. Ako noon ang kasakasama ni Jazz habang naghahanap kami ng mga supplier ng bigas. Ako ang para sa accounting na nagtutulong din o tumutulong din para mag-deposit ng cash sa kanilang napakaraming mga trabahante at syempre isa na po ako doon. At kabilang po sa kanilang binibigyan ng assistance Mama Mia ay yung mga trabahante na hindi po directly hired nila. Yung sa mga heavy equipments kahit na hindi naman po under sa kanilang kumpanya yung mga taong yon. Kahit naka-agency ay hindi rin nila pinipili. Lahat basta't nagtatrabaho under sa kanilang company, kahit hindi nila directly na empleyado, lahat po ay nakatanggap ng assistance mula sa pamilya ni Jazz. Kaya naman Mama Mia, yun ang pinagkakaabalahan namin noon ni Jazz. Ang bilangin kung ilan ang lahat ng mga trabahador at mga workers, pati na rin yung under ng agency. At tungkol nga din po pala dun sa ex niyang si Vina, inopen up ko rin po sa kay Jazz yun nung time na naging kami na. Sinabi ko sa kanya kung ilang beses akong binastos ng ex niya na yun. Kinausap din naman niya si Vina and siguro nga professional naman talaga ang mga mayayaman kasi humingi din naman ng apology sa akin si Vina. At dun ko lang din nalaman na si Vina pala ay ang first love ni Jazz. Nagbago lang ang lahat Mama Mia nung umalis na si Jazz sa Australia at bumalik na ng Pilipinas. Nauna kasi siyang bumalik dito at naiwan si Vina doon sa Australia at nalaman niyang nagloko pala si Vina doon. Nag-cheat ito sa kanilang relasyon. And worst pa Mama Mia ay kaibigan pa talaga ni Jazz yung ipinalit ni Vina sa kanya. Pinatawad ko rin naman si Vina. Alam ko rin naman na nasaktan lang din siya nung mga panahon na yon. Everything went so well even sa relationship naming dalawa ni Jazz. Hindi perpekto, oo, kasi meron din naman kaming mga misunderstandings Mama Mia. Pero lagi naming sinisigurado na nakaseparate po ang aming mga personal matters sa aming dalawa at sa aming mga trabaho. Legal din ang relasyon namin sa aming dalawang pamilya. Kahit nga mga co-workers ko ay alam ang tungkol sa amin. Hindi rin naman talaga natin maiiwasan na may mga tao talagang magkakaroon ng mga negative side comments tungkol sa buhay ng ibang tao. Since iba't iba naman po tayo ng kinalakhan, iba't iba po tayo ng ugali at iba't iba rin po tayo ng point of view sa bawat bagay-bagay. Merong iba na napakalawak ng pangunawa. Meron din namang yung hindi. But still, hindi namin iniinda yon. Kinakaya namin kahit ano pa man ang marinig namin mula sa ibang tao. And that time, Mama Mia, ay pandemic po. So less talaga ang personal interaction. More on webinar at work from home ang bawat trabahador. Mama Mia, nung time na yon ay hindi po madali. Pero isa din po yon sa mga pinakamasasayang araw ng buhay ko. Kasi nga, kahit pa pandemic, kahit pa nahihirapan ng bawat tao, ay may maganda pa rin yung naidulot. Yun ay ang pagkakaroon namin ng opisyal na relasyong dalawa ni Jazz. Hanggang sa lumipas ang mga araw. Isang araw, galing kami ng office that time ni Jazz. Napansin ko na parang namumutla siya Mama Mia. Inihatid muna niya ako sa bahay. Sure ka ba Mix na kaya mo nang mag-drive ng ikaw lang? Tanong ko sa kanya. And yes Mama Mia, Mix po ang tawagan namin sa isa't isa. Yun po ang naisip naming endearment. Kasi para raw kaming dalawang sinigang mix na pinaghalong asim at linamnam. Sad to say, ako daw yung asim at siya raw yung linamnam na nagmula sa gabi. Ewan ko ba kung bakit ganun ang naisip niya? Mama Mia, open book din si Jazz sa akin.
He gave me access sa kaniyang mga social media accounts kahit na hindi ko naman hiningi yon. Basta sabi niya gusto raw niyang maging transparent sa akin. At isa pa, alam daw niya ang reputasyon niya bilang playboy kaya gusto raw niyang patunayan sa akin na ako lang talaga at wala ng iba. Nakaramdam ako ng assurance nung mga panahon na yon. And I'm very grateful, Mama Mia, kasi hindi niya ako binibigyan ng rason para mag-overthink. Hinahayaan at pinapatulog niya ako ng mahimbing sa gabi. Sa 8 buwan naming relasyon, hindi niya pinaramdam sa akin kahit minsan na magkaiba ang agwat ng aming estado sa buhay. Hindi ko naramdaman kahit minsan that I came from a low-class family. Kasi yung respeto niya sa akin at yung respeto niya para sa mga magulang ko ay talagang napakalaki. And I know, pinaparamdam niya sa akin at alam kong totoo yon na malinis ang intensyon niya. Kasi he said, Mama Mia, na para raw siyang customer ng Jollibee. Willing to wait daw siya sa tamang panahon kapag napag-uusapan na namin ang tungkol sa kasal. Mama Mia, ang gusto niya ay magpakasal raw kami kapag natapos ng pandemic. Pero alam ko nung time na yon na hindi pa sigurado kung kailan matatapos ang pandemic na yon. Kaso lang, kung alam ko lang talaga ang mga mangyayari nung mga panahon na yon, kung alam ko lang talaga ang mga magaganap, sana Mama Mia, pinilit ko na lang siya. Sana pinilit ko na lang siyang magpakasal na kaming dalawa. Sana pinilit ko na lang siya na wag umuwi ng araw na yon. Sana pumayag na lang ako nung sinabi niyang magpakasal kaming dalawa nang kami-kami lang muna. Kaso lang, nung mga panahon na yon, sabi ko hindi pa ako handa eh. Sabi ko, hindi ko pa na-enjoy ang pagkadalaga ko. Sabi ko, hindi ko pa masyadong na-enjoy ang kabataan ko. Kaya ang sabi niya, mag-aantay na lang daw siya. Sana hindi ko na lang siya pinag-antay ng matagal. Mama Mia, sana kasama ko pa siya ng mas matagal. Pero minsan, di ko alam kung tadhana ba o ang Diyos talaga ang nagbibigay ng mga bagay na ikakasakit natin para itest kung hanggang saan ang pagtitiwala natin sa Kanya. Kaya mo pa ba? Kaya ko pa. Okay lang talaga ako, sagot niya. Dito na lang kaya tayo sa bahay. Anyaya ko pa sa kanya. Alam mo, gustong gusto ko yan. Gustong gusto kong makasama ka, makayakap ka habang nanonood tayo ng TV. Pero remember, napakarami pa nating mga hanging works. Napakarami pa nating mga kailangang gawin. Then he kissed me. He kissed my hand. E di sabay tayong magtrabaho, sagot ko naman. This weekend, Mix, magmo-movie marathon tayong dalawa. Sagot niya at ngumiti siya sa akin ng pagkalapad-lapad. Mama Mia, ngumiti na rin ako nung mga panahon na yon. Kasi napakaganda din naman sa pakiramdam yung may aantayin ka sa pagdating ng mga araw. Yung aantayin mo yung weekend kasi magkakaroon kayo ng quality time sa isa't isa. Promise? Tanong ko. Promise po. Sagot naman niya, Mama Mia. At tumagilid siya ng konti para makaharap niya ako. Then hinawakan niya ang aking mukha. I love you, my Ana. Pagkatapos noon ay hinalikan niya ako. I kissed him back. Kahit pa pandemic nung mga panahon na yon ay wala kaming pakialam. Kahit pa posibleng isa sa amin ay carrier ng kung anong virus, ay hala, kiss pa rin. Halikan ng halikan pa rin. After that ay bumaba na ako sa sasakyan.
And as he always do, pinapablink niya po yung kanyang backlight sa sasakyan ng 3 beses. It means, I love you daw. Yun pala ang ibig sabihin nung una niya yung ginawa nung inihatid niya ako pagkatapos nung birthday noon ng kaniyang mama. Akala ko talaga kung ano yun, hindi ko maintindihan. Pero yun pala yun. I love you pala ang ibig sabihin nun. Pagpasok ko nung bahay ay dumiretso na ako sa kwarto ko. Mama Mia, pagpasok ko ay nagulat na lang ako kung bakit may nakita akong dugo. Medyo natakot ako noon. Kaya agad-agad kong pinunasan ng tissue. Nagtanong ako kay mama kung bakit may dugo. Sabi nila hindi daw nila alam. Ang ginawa ko ay yung mga trabaho ko na lang na bringing home ko that afternoon. Pero hindi ko maintindihan kung bakit kabadong-kabado noon ang puso ko. Parang napakalakas ng pintig ng puso ko na para bang na-excite na ewan ko, hindi ko ma-explain. Then hindi ko rin magawang makapag-focus sa ginagawa ko nung mga panahon na yon. Para akong baliw, Mama Mia. It was past 7 p.m. after naming mag-dinner pero hindi pa rin nagte-text sa akin si Jazz. Hindi rin siya tumatawag. Usually kasi Mama Mia, after ng mga trabaho namin o after ng kaniyang ginagawa ay tinatawagan niya agad ako. Kung may concern ba ako, pero nung time na yon, kakaiba eh. Parang napakatahimik. Tahimik na tahimik ang pakiramdam ko. Nung biglang nag-ring ang cellphone ko, dali-dali ko yung tinignan sa pag-aakalang si Jazz yon. Pero pagtingin ko ay si Carol pala ang tumawag, yung kapatid ni Jazz. Mama Mia, ewan ko, pero habang tinitignan ko ang kanyang pangalan na rumerehistro sa cellphone ko, ay kakaibang kabang nararamdaman ko. Ano bang nangyayari? Ilang ring pa ay sinagot ko ang tawag na yon. Ana, si Kuya Jasper. Dun ako mas lalong kinabahan, Mama Mia. Rinig na rinig ko kasi na umiiyak sa kabilang linya si Carol. Hindi lang basta iyak, kundi yung iyak talaga na parang ang sakit-sakit pakinggan. Yes, Ma'am Carol? Anong nangyari? Anong nangyari kay Jasper? Nandito siya sa ospital ngayon. Sa isip-isip ko noon, Mama Mia, ay baka na-disgrasya siya o baka binaril siya o ano bang nangyari sa kanya. Pero that time ay nag-uumpisa na ring tumulo ang mga luha sa mga mata ko. Yung kamay ko ay nanginginig na rin sa sobrang kaba at sobrang takot. Takot na takot ako, Mama Mia. Lalo na dun sa mga sumunod na sinabi ni Carol sa akin. Na-stroke si Kuya Ana. Umiyak siya ng pagkalakas-lakas. Mabuti na lang talaga, Mama Mia, na nandun ako sa bahay nung mga panahon na yon. Dahil ang totoo, hindi ko talaga alam kung paano ako magre-react sa mga balitang naririnig ko. Bakit? Bakit na-stroke siya? At bakit na coma? High blood ba siya? Nag-workout naman siya eh. Nag-workout siya tapos hindi din naman siya kumakain ng mga baboy, ng mga ganun. How come? Paano nangyari yun? Nabitawan ko ang cellphone ko at umiyak na ako ng umiyak. Hindi ko na alam nung mga panahon na yun kung ano ang gagawin ko. Gustong-gusto kong pumunta ng ospital para makita ang pinakamamahal kong si Jasper. Pero pandemic nung mga panahon na yun, Mama Mia, at hindi po allowed na pumasok ka ng ospital. Si Jasper lang daw ang nandoon sa ICU that time. Masikip na masikip ang dibdib ko. Hindi ko matanggap, Mama Mia, kung bakit nangyayari ito. Gusto kong tanungin ng Diyos kung ano ba ang kasalanan ko. Kung bakit ganitong nangyayari at nasasaktan ako. Meron ba talagang Diyos?
Bakit hinayaan niyang mangyari yun kay Jasper? Napakamabuti ng kanilang pamilya. Tumutulong sila sa lahat kahit hindi naman kinakailangan. It was around 9 p.m. at nandun ako sa sala at hawak-hawak ako ni Mama. Hawak-hawak niya ang kamay ko. Pakiramdam ko nung mga panahon na yun ay wala ng mga luhang papatak pa sa mga mata ko. Nakatingin na lang ako sa kawalan. Then dumating ang mommy ni Jasper sa bahay. Yumakap ako sa kanya agad at siya rin naman, Mama Mia, ay umiyak. Yung iyak niya ay napakasakit pakinggan. Hindi siya nagsalita. Umupo lamang siya sa may upuan at hawak-hawak lamang niya ang kamay ko. Yung mga mata niya ay magang-maga na sa kakaiyak. Katulad ko ay wala rin siyang magagawa. Hindi kasi kami pwedeng pumasok sa ospital kasi nga COVID nung mga panahon na yon. Ana, alam niyo ba kung anong ikinamatay ng daddy ni Jasper? Tanong niya sa akin, makailang saglit kaming tahimik pareho. Umiling-iling ako nung mga panahon na yon. Ruptured aneurysm. At yun din ang nangyayari ngayon kay Jasper, sabi ng doktor. Napakasakit. Napakasakit isipin, Mama Mia, na namana ni Jasper yung sakit ng papa niya. After 3 days, nung na-stroke siya, Mama Mia, at nakoma siya, ay kinuha rin agad siya sa amin ng Panginoon. Kahit ano pa ang pakiusap namin noon sa ospital, Mama Mia, na wag i-cremate ang katawan ni Jazz. Pero sabi nila, yun daw talaga ang protocol. Wala daw silang magagawa dahil yun ang mando ng gobyerno. Sa loob ng 3 araw, para rin akong patay, Mama Mia. I can't move. I can't think well. Hindi nga ako halos makakain. Miss na miss ko na ang mahal ko. Sa sobrang pagka-miss ko sa kanya, Mama Mia, ay willing akong pumunta ng langit para dun makiusap at lumuhod sa harapan ng Diyos na huwag niyang kunin sa amin si Jasper. Na ibalik niya ito sa amin. Kasi napakarami pa naming nag-aantay sa kanya, lalo na ako, na hindi pa ako handa at hindi ko pa kakayanin na mawala siya. Masyadong masakit ang mga panahon na yon para sa amin ng pamilya ni Jasper, para sa akin. Miss na miss ko na siya, Mama Mia. Pagdating ni Carol galing Cebu, after ng 9 days ng quarantine niya, Mama Mia, ay kinuha niya ako sa bahay namin at dinala niya ako sa bahay nila. Pinapasok niya ako sa loob ng kwarto ni Jasper. At may ibinigay siya sa akin na isang kahon na kulay pula. Pinabibili to sa akin ni Kuya Jasper, Ana. Sorry Sorry kung hindi na ang kuya ang mag-aabot nito sa'yo. Pagkatapos noon ay lumabas siya ng kwarto ni Jasper. Binuksan ko ang closet, Mama Mia, at niyakap ko lahat ng mga damit ni Jasper na nandoon. At yun nga, amoy nga yun ni Jasper. Mama Mia, kinuha ko yung binili niyang t-shirt sa online. Kahit pa nga fit na fit yun sa kanya ay sinusuot niya pa rin dahil ang sabi niya ako raw ang pumili nun. Yun kasi ang regalo ko sa kanya nung first monthsary namin. Grabing sakit talaga ang naramdaman ko sa nangyayari. Lord, ibalik mo sa akin si Jasper, please. Kahit ibalik mo kami dun sa mga panahon na hindi pa kami, okay lang. Kahit sungitan niya ako buong araw, buong taon, okay lang. Kahit sabihin mo sa akin na wag kong sagutin si Jasper o hindi siya magkakagusto sa akin, okay lang. Basta't makita ko lang siya. Basta't makasama ko lang siya. Willing akong magsakripisyo. Kahit hindi niya ako mahalin, okay lang, Lord. Yun ang dasal ko noon sa Diyos. Kaming lahat ay parang
nagkaroon ng sakit nung mga panahon na yon. Parang kaming lahat ay naputulan ng kamay, ng paa, nawala ng puso. Hindi ako nakapagtrabaho, Mama Mia, dahil hindi ko kayang pumunta ng opisina that time. Napakasakit para sa akin na pumunta ng opisina knowing na hindi ko na siya makikita. Kapag nakikita ko yung upuan niya at yung opisina niya at hindi ko na siya napagmamasdan doon, parang hindi ko pa kaya. Napakaaga niyang kinuha ng langit mula sa amin. Pero wala naman kaming magagawa, hindi ba? Hindi kasi panaginip ang lahat eh. Wala din kasing rewind ang buhay. After ng 40 days niya, ay nakatulog ako ng maaga kasi sa sobrang pagod ko, both physically and emotionally. Pagod na rin ako sa sakit na nararamdaman ko. Habang nakatulog ako, Mama Mia, ay nakita ko si Jasper na nakaupo doon sa isang upuan, doon sa dati naming bahay sa probinsya. Parehong-pareho ang suot niya nung pumunta kami doon para sunduin ng mga magulang ko para palipatin sila dito sa city. Ngumiti siya sa akin at ako naman ay nakangiti rin sa kanya. Mama Mia, dun sa panaginip na yon ay buhay na buhay ang Jasper na nakikita ko. Hindi siya patay. Tabi tayo, Mix. Sabi niya at umupo ako sa gilid niya. Magkaharap kaming dalawa noon. Tapos, nandun kami sa napakaraming halaman sa likod bahay namin. Ang sarap naman dito. Presko ang hangin. Ang sarap magkape at ang sarap din ng ulam na niluluto ng mama mo. Sabi ko naman sa'yo, masarap dito sa bukid eh. Sagot ko sa kanya pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ko. Tulad ng paghawak niya noon ng kamay ko nung una kong sinabi sa kanya na gusto ko rin siya. Huwag ka nang iyak ha. Please, nahihirapan akong pagmasdan kang umiiyak eh. Sabi niya. Tinignan ko lang siya noon, Mama Mia. Tinignan ko lang siya pero nakita ko sa mga mata niya ang sobrang lungkot. Sorry, Ana. Sorry kung hindi ko nang magagawang samahan ka. Pero pagmamasdan pa rin kita mula sa malayo. Sabihin mo kay Mami na inumin niya yung mga gamot niya ha. Sabihin mo kay Mami na maging matatag siya para kay Carol, para sa'yo. Sorry talaga kung hindi kita masamahan pero aantayin kita dito. Dito lang ako ha. Ngumiti siya, Mama Mia, at inayos niya ang jacket niya. Pagkatapos ay tumayo siya. Binitawan niya ang kamay ko at nag-uumpisa na siyang maglakad hanggang sa unti-unti na siyang nawawala sa paningin ko. Doon ako umiyak ng umiyak. Nagising ako, Mama Mia, dahil basang-basa na pala ang unan ko sa sobra kong pag-iyak. Mama Mia, bigla akong napasign of the cross. Sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Hindi pa ako handa sa ganitong sakit, Lord. Pero kahit na anong pilit ko, kahit na anong gawin ko ay wala na rin naman akong magagawa. Wala na si Jasper at hindi ko na maibabalik pang panahon. Tama si Jas. The only time we ever had is now, as of today. Kung ano ang ginagawa mo ngayon, pupwedeng yan na ang huli mong gagawin sa buhay mo. Kung paano mo sinasayang o ginagamit ang oras mo ngayon, posibleng yun na rin ang huling paggamit at huling pagsasayang mo ng oras na binigay sa iyo ng Diyos. Sa ngayon, Mama Mia, ay nandito ako sa probinsya namin.
Dito ko ginagawa ang sulat na ito. Dito ako nagtatype. Dito ako nagre-reminisce ng nakaraan namin ni Jasper. Dito ko binabalikan ang mga naging alaala namin. Akala ko kasi Mama Mia ay okay na ako pagkalipas ng ilang taon. Ang totoo niyan, I kept myself busy sa trabaho. Lahat ng oras ko ginugugol ko sa trabaho at syempre pati na rin sa pakikipag-bonding ko sa mga magulang ko. Kung may isang bagay man na naituro sa akin si Jasper, yun ay ang pahalagahan ng oras kasama ang mga taong mahal mo. Kaya kahit na subsob ako sa trabaho ay binibigyan ko pa rin ng oras ang pamilya ko. Kaya akala ko okay na ako dahil nakakatulog na ako. Pero hindi pa rin pala ako okay, Mama Mia. Akala ko lang pala. Okay na ako, konti. Pero kapag naaalala ko ay nasasaktan pa rin ako. Lagi ko na lang iniisip na nandito pa rin naman si Jazz. Hindi pa rin naman niya ako iniiwan. Siguro nga, Mama Mia, kahit nga habang nagtatype ako nito ay nandito siya sa tabi ko. Lagi ko pa ring binibisita yung columbarium na pinaglagakan ng abo ni Jazz. I kept on talking to him. Kahit hindi siya sumasagot, kinakausap ko siya. Mama Mia, alam kong iisipin ng iba na parang fairy tale ang kwento naming dalawa ni Jazz. Parang yung kwento namin ay parang yung pang pocketbook, yung pang Wattpad na sinasabi ng iba. Kung ganun man, hahayaan ko kayong isipin yon para wag kayong masaktan. Kayo na lang din ang mag-isip ng kung anong magandang ending dito sa kwento ko. But Jasper was my first love. Siya ang una kong pag-ibig. Akala ko nga siya na rin ang makakasama ko habang buhay. Hindi ko alam kung makakahanap pa ako ng isang pag-ibig kagaya ng pag-iibigan namin ni Jasper. Akala ko rin noon pang fairy tale ang love story namin. Pero hindi pala lahat ng fairy tale ay may happy ending. Kaya pala walang masyadong problema sa relasyon namin. Kaya pala tanggap kami ng lahat, walang masyadong mga pagsubok kasi ito pala ang pinakamalaking pagsubok na haharapin ko. Kaya pala naging okay ang lahat nung naging kami dahil maiksi lang pala ang panahon na pagsasamahan naming dalawa. Mama Mia, napaka-traumatic ng pain na naramdaman ko sa love story naming dalawa ni Jasper. Yes, I became the happiest person nung naging kami. Pero ako rin naman ang naging saddest person nung umalis siya. At ang sakit na ito ay hindi ko talaga maiiwasan lalo pat naaalala ko siya. This pain kept on haunting me, mostly kapag ako na lang mag-isa. Kung gaano siya kabilis dumating sa buhay ko, kung gaano kabilis ang naging response niya sa akin ay ganun din pala kabilis ang pag-alis niya sa aking buhay. To my Jasper in heaven, kanina pa ako dito, kinakausap kita, pero hindi ka pa rin nagsasalita. Kumusta ka na dyan, Mix? It's been 4 years. Pero yung sakit nandito pa rin. Yung sakit parang kahapon pa rin nangyari ang lahat. Grabe yung sakit. Ang sakit-sakit. Yung mukha mo, nandito pa rin sa isip at puso ko. Sa tuwing pumipikit ako, na-imagine ko yung gwapo mong mukha, kung saan maligaya ka. Sana maligaya ka nga kung nasaan ka man ngayon, my love. Sana maligaya ka. Okay lang naman kami dito ng mommy mo at ni Carol at ng kuya mo. Miss na miss ka na namin. Siya nga pala, next month, I'm going to Manila.
Doon na ako magtatrabaho. Hindi pa kita kayang i-let go. Hindi ko pa kayang i-let go yung pagmamahalan natin at yung sakit na nararamdaman ko. Pero para sa'yo, magpapatuloy ako. Para maging panatag ka kung nasaan ka man ngayon, ipagpapatuloy ko ang buhay ko. See you soon, my love. Till we met again. Till we meet again. Maraming salamat po, Mama Mia, kung mapipili niyo mang i-ere itong kwento ng buhay ko. God bless us all, pati na rin sa mga listeners ninyo at sa mga viewers nitong iyong YouTube channel. Sorry nga po pala kung merong mga pagkakamali ang pagkakatype ko dito sa kwento naming dalawa ni Jasper. Iyak kasi ako ng iyak habang ginagawa ko ito. Napupuno ako ng emotion. Just a little reminder sa lahat po ng nakikinig ngayon. Lahat tayo may pinagdadaanan. Lahat tayo may mga pagsubok sa buhay, kaya sana maging mabuti tayo sa isa't isa. Merong iba na nakangiti lamang pero mahirap pa pala sa mahirap ang kanilang pinagdadaanan sa buhay. To all my workmates na makakarinig nitong kwento namin, miss na miss ko na kayo. Magpatuloy pa rin tayo sa kabila ng sakit. Salamat nga pala sa pakikiramay ninyo sa akin nung mga panahon na punong-puno ng sakit ang puso ko. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia. Maraming salamat po again. Lubos na gumagalang. Ana. Ay, naku naman. Akala ko pa naman pang forever na yung kanilang kwento. Kinilig pa naman ako eh. Alam kong hindi lang ako, alam kong pati kayo dyan kinilig, di ba? Alam kong pati kayo dyan. Ako, nag-expect na pang forever na sila. Pero hindi lahat ng kwento ay nagtatapos sa masaya. Hindi lahat ng kwento ay nagiging happy ending. Di ba? Karamihan sa mga kwento ay hanggang kwento lang. Karamihan sa mga kwento ay nagtatapos din. Pero ang mahalaga ay naging masaya naman kayo nung nagtagpo ang mga landas ninyong dalawa. Hindi ko masasabing you move on, Ana, dahil hindi ko naman pinagdaanan yung mga pinagdaanan mo. Pero, bilib ako sa tapang mo. Bilib ako dahil kahit napakasakit na ng pinagdaanan mo, kahit napakasakit na ng mga nangyari sa buhay mo, napakasakit talagang mawala ng mahal sa buhay eh. Pero andyan ka pa rin, nagpapakatatag, pilit na lumalaban. Naway maging matagumpay ka. At sana kapag naging maayos ka na, sana kapag natagpuan mo na kung meron mang taong inilaan ng Diyos bukod kay Jasper para sa'yo, sana sumulat ka ulit dito. Sana ipaalam mo rin sa amin ulit kung anong nangyari, kung paano ka bumangon, kung paano ka naging masaya. Maraming salamat sa pagtitiwala mo, sa pag-share mo ng iyong kakaibang love story dito sa ating programa. Sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, alam kong medyo teary-eyed kayo pero sana wag niyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Wag niyo rin kakalimutan na, alam niyo na, mag-subscribe kung hindi pa po kayo makapag-subscribe. Naku, napakahirap namang ngumiti nitong ating pinagdadaanan ngayon. Pero mag-subscribe kayo ha. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe nitong ating channel, please do subscribe. And i-click nyo yung notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing may bago po tayong video na inilalabas dito. At wag nyo rin kakalimutan na magkwento rin ng sarili ninyong karanasan sa buhay. Alam kong marami kayong naiipon na kwento dyan. Labas nyo na yan. Email nyo na yan kay mamamiacdo0317@gmail.com. At huwag nyo rin kakalimutan na meron po tayong mga iba pang social media accounts at pages. Meron tayong TikTok, Instagram, meron din tayong Threads at saka Facebook. Hanapin nyo na lamang Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal nitong ating munting channel.
Nawa po ay hindi kayo magsawa. Magandang araw. Ako pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia.